Okay. So, magandang hapon, no? Kumusta? Update lang tayo, guys. Panibagong usapan, panibagong kwentuhan na naman, kahit mga ilang minuto lang, no? Bago ang lahat, sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat nating mga kababayan ngayon. Sa ating mga OFW, no? Sa ating mga OFWs, mga minamahal nating mga kababayan na naghahanap buhay, kahit malayo sa pamilya, no? Matustusan lang ang pangailangan na naiiwan dito sa Pilipinas. Okay. So, ngayon guys, ay update tayo, no? Hanggang ngayon, itong si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi pa makita-kita. Hindi pa talaga mahanap ng mga kapulisan. Kahit mga ilang araw na ba ngayon, ha? Sa tingin ko, mga 6 hanggang 7 araw na ang PNP na naghahanap sa pamumuno ni Police Brigadier General Torre, no? Sana naman ay sa ganitong kahabang araw, hindi na mararagdagan yung mga problema na may kaugnayan itong operation na ito. Alam natin na mayroong mga iba't ibang opinion at karapatan na kung saan ay pinaglalaban sa side ng KOJC members at sa side ng Philippine National Police. Alam naman natin na ang ginagawa ng kapulisan, guys, ay ipinatutupad lang nila ang kanilang trabaho, no? Meron silang hawak-hawak na papel, meron silang kautusan para hanapin si Pastor Kibuloy at yun, hanggang dun lang, no? Ang mga usaping legal, ang mga korte na pag-uusapan kung sakali mayroon mga kakulangan at pagkukulang ang mga otoridad. Wala na tayong diskusyon kung balido o hindi ang arestwaran. Tapos na tayo doon. Tapos na yun. Na-discuss na lang todo-todo yun. Alam na natin na balido yan. Kasi kung balido yan, hindi matagal na sana na sinabi na balido yan. Pero hanggang ngayon, nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. So, ibig sabihin, balido talaga ang warrant. Sana ay magkakaroon ng katahimikan at respeto, no, sa bawat partido, sa part ng PNP na kailangan i-respeto din ang kanilang trabaho. Gayon din naman sa part ng KOJC members. Na yung mga yan dyan ngayon, kahit napakaingay ayon sa PNP, kanilang paniniwala yan. Sige, respetuhin na lang natin yan. Pagbigyan natin dahil karapatan naman nila yan na magsisigaw dyan. Pero sa totoo lang, ang ginagawa nila is secret ordering to obstruction of justice. Hindi namin nagagawa ng maayos ang trabaho namin dahil sa mga pagkakita nila. Yung mga ginagawa ngayon dyan sa mga miyembro ng KOJC, wala tayong magagawa dyan, ano? Karapatan din nila yan, guys. Pero sana naman ay hindi aabot doon sa sakitan. Merong mga aligasyon ng ang PNP, no? Merong mga aligasyon yung PNP na talagang merong mga move at hindi kaaya-aya na gawain. Hindi magagandang aksyon ang ginagawa laban sa KOJC members doon sa ating mga kapulisan, no? So, hindi magagandang balita, guys, sa mga ganon, dahilan pinoproteksyonan nila yung kanilang pastor, no? Si Pastor Kibuloy at yung compound, no? Ganun pa man, hindi mga magagandang experience na ating kapulisan ukol dyan sa operasyon na yan. At yung mga pinagagawa ng KOJC members ay nananatiling inirerespeto ng kapulisan ukol sa operasyon na yan. At yan yung ibinahagi, no? Yan yung laging sinasabi ng kapulisan, no? Andiyan naman yan, no? Kaya ito, pakinggan natin, no? Pakinggan muna natin yung pahayag ng PNP ukol sa operation na ito, guys. Ukol sa operation na ito, no? Anong pumasok sila hanggang kung ano pa yung mga dinadala nila, yung mga aligasyon ng
yung mga aligasyon ng KOJC members na ibinabato laban sa kanila ito. Yun pong pag-quell natin ng tensions between security forces and KOJC members, because I understand may mga nasaktan na rin po on both parties. Ano pong ginagawa natin para dito, General? Yes. Unang-una po ang sinisiguro na ating PNP is we always observe the POP, or we call it Police Operational Procedures. Okay, so malinaw, no? Hanggat di pa nila nakikita, di pa susuko itong si Kibuloy, talagang mananatili ang puwersa ng kapulisan dyan. At lagi natin sinasabi na hanggat maaari, wala na sanang mga masasaktan. Marami na mga nasasaktan dyan sa side ng KOJC members at sa side din ng PNP. Na-report din ito, sinabi rin ito ng PNP na mayroon ding mga miyembro ng kapulisan na kung saan ay nasasaktan dahil sa operasyon na ito. At ang inuuna pa nila ay ang kapakanan ng mga miyembro ng KOJC na nandiyan para maipakita at suportahan yung KOJC compound at yung si Pastor Kibuloy. Yan, no? Samantala, yung si Attorney Torion, ang Chief Legal Counsel ng KOJC, guys, nagbigay rin ng pahayag, no? Noong nagkakaroon ng press conference, so-called dito. Yung unang araw ng pagpasok at paglapit ng PNP doon sa KOJC compound, ito, pakikinggan natin ang version ng KOJC. The activities that are being conducted within the compound of KOJC is legal. If you note, at about 3:43 in the morning on August 24, 2024, General Torre with many policemen, about 3,000 policemen, were here in front of KOJC compound, and he was bringing with him LRAD equipments and other equipments, knowing the great number of the police, what we did was we tried to negotiate with him. I used a megaphone. I introduced myself properly, and I requested him that there was no need to use force, and we were willing to cooperate with him. And it took him about 5 to 10 minutes to approach us and face us. And if you remember, when he faced us, I asked him if he was bringing with him a warrant of arrest. And at first instance, he was not bringing anything. So he went back to the LRAD and maybe did some adjustments there. And then when he went back, after about 5 to 10 minutes, he was bringing with him his lawyers, and he asked for a copy of the warrant of arrest, and only one was shown to me. A warrant of arrest of accused Sylvia Simanes, whose address is in Pasig City. So naturally, I pointed that out to him and told him that this is only one warrant of arrest as against Sylvia Simanes. The address is in Pasig City. And why is that important? That is important because under criminal procedure, if you want to enter into any building, you can only enter into that building if you have seen the accused to be there or reasonably believed to be there. So the first requisite, therefore, is absent. But according to him, if I had any complaints, I should file the same in court. Second, I pointed out to him that the NBI already issued a certification that the warrant of arrest as well as the alias warrant of arrest had already been served here. But then again, he had the same answer that if I had any cases or complaints, I should file the same in court. And that he was giving us 30 minutes only, and whether we like it or not, he will forcibly enter the property. We reminded him that there was no need to use force because we were willing to cooperate, but 30 minutes did not elapse. Only on a 9-minute pa lang, somebody called me that a commotion happened at the southern portion of the KOJC property. The gate was already destroyed. The eastern portion likewise was destroyed, the wall. And policemen in full battle gear with masks
entered into the property and lobbed tear gases as against the members of the KOJC. You know what happened? One died. We thought there were 6 or 7 who died because a total of 16 people lost consciousness. 4 suffered heart attack, 4 minors suffered severe anxieties. As of the present, 59 have already been transported to the hospital for various injuries, and 29 were arrested, and fortunately, all of them were able to post bail yesterday. Now, Okay, so yan muna yung ating maibibigay nyo ngayong update. At baka na naman ay sa susunod pa na mga oras ay magkakaroon pa tayo ng karagdagang information at magkuha sa inyo. Isa lang pa din ang ating hangad na ganoon pa rin. Noong una nating nalaman na pinasok na ng KOJC, ang KOJC compound ng kapulisan, din yung ating hangad na sana naman ay walang masasaktan, may implement pa rin at may apply pa rin yung tinatawag nating maximum tolerance. Mga kaguluhan na kung saan na hindi naiiwasan, nangyayari talaga. Merong sakitan, merong mga hindi magagandang salita na ibinibigay, natatanggap ng kapulisan, merong mga hindi magandang mga pangyayari at mga na-discover ng kapulisan sa pagpatuloy ng kanilang operation, lalong-lalo na dyan sa KOJC compound. Ang haba-haba pa at ang laki pa ang kanilang susuyurin dyan. Kasi nangalahati pa, no? Nangangalahati pa, kung di tayo nagkakamali, ang kanilang operation ngayon sa pagpasok dyan sa hindi bababa sa 30 hectares na compound ng KOJC ayon sa PNP. Kaya aabangan pa natin kung ano pang mga karagdagang kabanata. Aabangan pa natin yung mga karagdagang impormasyon ukol dito. Ang atin lang, sana naman ay wala na masasaktan. No? Ang atin lang ay irerespeto yung bawat isa. Mula ngayon, sana naman ay magkakaroon ng linaw ang lahat. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito po ang Jim 5 TV at mabuhay ang buong Pilipinas.